Mindanao. Adlawng Biyernes, Oktubre 6, tuig 2023. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nag-unang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Dale Bartalaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Patay ang driver sa motorsiklo samtang samran ang angkas niini nga human mibangga sa nakaparadang truck sa Purok 11, Barangay Sirib, Kalinan District, Davao City. Ibrigado mo, Gib Maing. Patay ang driver sa motorsiklo samtang nakaangkunog sa mad sa iyang kalawasan. Ang angkas niini human ang nahitabong aksidente pasado alas 4 sa milabing adlaw sa Purok 11, Barangay Sirib, Kalinan District ning Dakbayan. Sa investigasyon sa Kalinan PNP, nalambigit sa aksidente ang minidampo nga nakarehistro sa Leadcore Construction and Development Corporation nga nakaparada lamang dapin sa dalan og motorsiklo nga walay plate number nga gimaniho sa usa ka Gildon Adan Buli, 22 anyos, Ulitawo, laborer og residente sa Purok 12, Barangay Sirib, Kalinan District ning Dakbayan. Uban ang backrider niini nga nailang si Dennis J. Lorinana Buli, 15 anyos, Ulitawo, laborer ug residente sa Purok 12, Barangay Sirib, Kalinan District ning syudad. Sa inisyal nga investigasyon, ayha ang insidente nagbiyahe ang mga biktima nga sakay sa motorsiklo subay sa Barangay Sirib Road, Kalinan District gikan sa Purok 9 Sirib ug paingon sa Purok 12 Sirib. Pag-abot niini sa lugar diin nahitabo ang aksidente, nibalhin kini sa opposite lane apan nabangga ang atubangan nga bahay niini sa nakaparada nga sakyanan. Gumikan sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryoso nga injury ang driver ug backrider niini nga susamang gidala sa Isaac Robillo Hospital Kalinan alang sa medical treatment. Pag-abot sa ospital, gideklarang dead on arrival ang driver sa motor samtang padayon nga giobserbahan ang kahimtang sa kauban niini. Susama karon nga gikustudiya sa kapulisan ang manalambigit nga sakyanan alang sa tukmang disposisyon samtang nagpadayon ang gipahigayon nga investigasyon. Kini si Brigada Gib Maing in the heart of changing lives, Brigada News. 20 grams nga pinaugang dahon sa marijuana na kumpiska sa mga otoridad gikan sa target sa search warrant sa Arakan, Cotabato. Ibrigada mo, Eva Molina. Malampusong na kumpiska sa mga sakop sa Cotabato PNP PDEA ang 20 kagramo sa pinaugang dahon sa marijuana gikan sa suspect nga target sa search warrant operation dito sa Barangay Maria Caridad, Arakan, Cotabato. Sa talaan sa PDEA 12, giila ang naarestong suspect nga si alias Agripino. Kinsa apil sa listahan sa mga otoridad isip target sa search warrant tungod sa pagkalambigit sa illegal nga droga. Sumala sa report, dala sa mga otoridad ang search warrant gikan sa korte aron sudlon ang ginapuy-an sa suspect ug dito nakaplagan ang unom kaputo sa pinaugang dahon sa marijuana nga adunay standard price nga 2,400 pesos. Ang dinakpan balog sa Arakan Municipal Police Station ug nag-atubang og kasong pagsupak sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Report gikan sa Arakan, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News. 25 anyos nga laborer patay. Human makuryentehan o naigo ang ulo sa gitrabahong river control sa Purok Caimito, Barangay Barcelona, Dapitan City. Ibrigado mo, Julius Monding. Patayo sa kaliburer human aksidenteng makurentiyan sa gitrabahong river control sa Purok Caimito, Barangay Barcelona, Dapitan City. Kilang biktima nga si Theodore Andalam, 25 anyos, lalaki ug Ulitawo ug residente sa sitio Bubunaw, San Andres, Ilaya, Dapitan City. Sa inisyal nga investigasyon nga gihimo na sayran nga samtang nagkupot ang biktima og steel round bar nga ibutang sa ilang gihimong river control. Aksidenteng nabitay ang nasangpit nga round bar sa main line sa wire sa saniko nga miresulta sa pagkakurente sa biktima. Human niini nahulog siya sa bakilid nga bahin.
naa sa kapin kung kulang 5 metros ang kahabugon ug naigo ang iyang ulo sa usa ka bato. Hinungdan sa iyang pagkawalay panimuot. Gidala pa sa district hospital ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival sa attending physician. Hinungdan sa grabing injury sa iyang ulo. Sa pakiginabi sa Brigada News Team sa magulang sa biktima nga si Aldrin Andalam, line dito nga tagahawak na gani ang main line. Ipugos na mo pangabilya dito kay para makakuan ng misa kuan. Mahuman lang na ako trabaho kay kami trabahante gud ni. Trabaho gud mi. Di wala po ingon ang mga engineer nga delikado na. Ayon yung trabaho kay delikado na. Wala sila istorya bisan gamay. Kami lang nagtambag sa akong manghod ang mga kauban ang pangtambagan sige nga. Sa pagkakaroon anana sa pamilya ang biktima lang sa disenteng haya ug padayon pang investigasyon sa mga otoridad sa maong insidente. Gikan sa Dipolog City, kini si Brigada Julius Monding in the heart of changing lives, Brigada News. Duha ka mahalong cellphone o salaping cash natangag sa mga kawatan atul sa kasaulugan sa kapistahan sa Trento, Agusan del Sur. Ibrigada mo, Christian Cabañas. Pagsubo og mingaw nga piyesta ang nisugat sa managtiayon. Human na diskubre ang nagkatag na ang mga gamit sa ilang panimalay o gisulod na diay sa wala mailhing kawatan. Bandang alas 2 sa adlawon niadto nakalabay nga pag-adlaw sa Purok 7E de la Cruz Street, Barangay Poblacion Trento, Agusan del Sur. Sayo sa buntag nga midalikyat sa Brigada News FM Trento, Agusan ang biktima. Pinagi ni Michelle Amis o gisaysay niini nga kalit lang silang nakurat. Bandang alas 2 sa adlawon nga nagakatag na ang mga sinina o kagamitan sa ilang drawer. Klaro og tataw nga nagdugay gayod ang gamaong mga sospek. Gumikan kay naghigayon pa kini sa paghabwa o pagkatag sulod mismo sa ilang drawer o nakuha gayod ang duha ka mga mahalong cellphone o salaping cash nga nagkantidad og 1,800 pesos nga panggasto unta sa adlaw sa piyesta. Sa kasamtangan, nagpatala na ang mga biktima sa buhatan sa kapulisan aron mapanubayan ang gikabutyag mismo nga panghitabo. Gikan dinhi sa Trento, Agusan del Sur, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Christian Talimudaw Cabañas, Brigada News. Patay ang usa ka security guard human mabanggaan og motorsiklo nga gimanihuan og batanong estudyante sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City. Samtang samdan usab ang angkas niini. Ibrigada mo, Marco Polo Muta. Dead on the spot at hindi na nakauwi sa kanyang bahay sa Barangay Canelar dito sa Zamboanga ang isang security guard na kinilala si Danilo Fidel Omata Martinez. Legal ang edad at kagagaling lamang sa duty matapos mabangga ng isang motorsiklo na minamaneho ng isang rider at estudyante na kilala si Samier Samsuya. Sa investigasyon ng Police Station 7 Santa Maria, ang aksidente ay naganap alas 5:45 ng umaga sa Junction Road ng De Leon Drive sa Barangay Santa Maria dito sa lungsod ng Zamboanga. Napag-alaman na ang security guard na si Danilo sakay ang kanyang minamanehong motorsiklo na kulay itim at maroon na may plate number 830JQV at backrider ang kanyang pamangkin na si Reyhana de la Cruz y Martinez. 14 anyos ang edad at residente ng Ato Drive, Barangay Santa Maria. Papauwi na umano ang magtiyuhin galing sa duty at nang dumating sa lugar ng insidente, di na malayan ang bilis ng paparating ng isang motorsiklo na kulay itim na may plate number 0901-229-483 na minamaneho ng isang estudyante na si Samier. Sa lakas ng pagkabangga ng isang motorsiklo sa magtiyuhin dahilan para lumipad ang mga ito sa gilid ng highway. Ganon din ang isang motorista. Nasawi ang security guard dahilan sa tindi ng tama ang ulo nito sa sementadong gutter. Gayon din, sugatan naman ang pamangkin nito at ang estudyanteng motorista. Dahil sa nasabing aksidente, kitang-kita ang pagkawasak ng motor ng mga biktima. Agad naman rumesponde ang mga medical team para tulungan ang mga ito. Gayunpaman, patuloy pa rin nagsasagawa ng malalimang investigasyon sa nasabing aksidente. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta. In the heart of changing lives, Brigada News. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Citizen sa Mati City, gipahigayon alayon sa selebrasyon sa Elderly Filipino Week.
Ibrigado mo Rene Canoy. Nagpahigayon og libreng medical consultation ang buhatan sa City Health Office Mati kauban ang City Social Welfare and Development Office ngadto sa mga senior citizens sa Barangay Sentral ning Dakbayan sa Mati. Ang nasangpit nga libreng konsultasyon gikalangkuban sa PhilHealth Consulta Package sama sa libreng laboratory services, pharmacy services, ingon man eye screening, nutrition and health and wellness, flu vaccination and cardiovascular program. Inubanan sa timang pasidungog sa bililhong sa Filipino senior citizen. Ang maong programa gipahigayon kagahapong adlaw Oktubre 5 tuig kasamtangan. Sa pikasbahin kini alayon sa Proclamation number 470 niadtong September 26, 1994. Diin gideklarang ang unang semana sa bulan sa Oktubre isilibrar ang Elderly Filipino Week o Linggo ng Katandaang Filipino isip paghandom sa ilang dakong kontribusyon sa komunidad ug sa nasod. Report gikan sa Mati City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rene Canoy, Brigada News. Pagpagawa sa mga produkto sa mga mag-uuma sa Claver, Surigao del Norte, mapadali na humanang inaugurasyon ug turnover sa Farm to Market Road. Ibrigado mo, Christian Cabanyas. Hingpit nang giablihan, pinaagi sa usa ka inaugurasyon og turnover nga seremonyas ang bagong natukod nga Farm to Market Road sa Barangay Magallanes, Claver, Surigao del Norte. Nga gihimo niadto nakalabay nga baga-adlaw, natagan og katumanan ang maong proyekto. Pinaagi sa insentibong Seal of Good Local Governance Incentive Fund nga naangkon sa maong local government unit. Sa kinatibuk-an, 17 ka mga proyekto sa entero rehiyon. Kini ang unang Seal of Good Local Governance Incentive Fund nga proyekto alang sa fiscal year 2022. Ang hingpit nang nakomplito o giinagurahan. Ang kalihukan ang gitambungan ni Assistant Regional Director Ronald Sirunay nga nagpaabot og pagdaig sa local government unit. Pagpangulo ni Mayor Georgia Gokiangke, gumikan silang pagpaningkamot nga kanunay makapasar sa SGLG 2023 National Validation. Ang insidenteng gihimo pod sa susamang adlaw. Ang subsidiya ang gihatag usab sa Claver human ang munisipyo nakapasar sa SGLG assessment criteria sa 2022. Ang gikabutyag nga pundo ang gipunduhan pinagi sa High Impact Local Development Project nga kanunay nagasuporta sa napulo ka mga governance area sa SGLG. Ang proyekto ang mainitong gidawat sa komunidad o gagilauman nga makapataas sa ekonomiyang hisgutanan sa maong lungsod og diin makahawa sa kalisod sa panginabuhian sa mga lumulupyo og mapalambo pa ang kalidad sa ilang kinabuhi. Gikan dinhi sa Trento, Agusan del Sur, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Christian Dalimudaw Cabanyas, Brigada News. Operators ug managers sa mga spa, massage clinic, ug mga motel sa Cagayan de Oro gipasid-an batok prostitusyon. Ibrigado mo JM Salise. Hugtanong gihangyo sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro, ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix oy, pinaagi sa Regulatory Compliance Board kun RCB ang mga operators ug managers sa mga spa, massage clinic, ug mga motels nga mutabang sa kampanya sa syudad aron masumpo ang prostitusyon, exploitation ug pagpangabuso sa kabataan ug kababainan. May pasidaan ug nagpahinumdum subli si RCB Co-Chairman Attorney Jose Edgardo Uy nga usa ka kalapasan sa balaod sa syudad ang pagpasulod sa mga minor de edad sa mga ug motel uban sa mga idaran, ilabi na sa mga langyaw nga dili nila paryente. Dugang ni Attorney Uy nga dili lang angay sa usa ka adlaw dumdumon ang International Day of No Prostitution, apan kinahanglang tumanon kun undangon ang susamang kalihukan sa tanang higayon ug sa samang higayon mapanalipdan ang mga kabataan. Nunot sa maong kalihukan, nagpahigayon og signing of commitment ang dinapit nga mga establishmento uban sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno ug sa mga partner agencies alang sa pagpatuman sa balaod ug mga gabayan aron magmalampuson ang maong kampanya. Gikan sa Cagayan de Oro City, kini si JM Salise, in the heart of changing lives, Brigada News. Bonsai nga ginama sa mga taga-Coronadal gipasundayag sa Rizal Park sa syudad. Ibrigada mo, Jed Sebanes Gape.
Ginpasundayag sang Coronadal City Bonsai Association ang himo sa mga ini nga mga bonsai sa siyudad sang Coronadal kadungan naman sa 23rd Charter Anniversary kag 13th Negosyo Festival sang Coronadal. Sa interview sa 95.7 Brigada News from Coronadal kay Ares Felipe, founding member sa Mindanao Bonsai Creator, ginpayag sini nga hindi lamang kalingawan ang mga bonsai kundi na ginahimo man ini nga panginabuhian na sang ilang mga miyembro. Gindugang pa sini nga lunsay himo sang Bonsai Creator sang Coronadal ang kasamtangan nga display sa subong sa sulod naman sang Aviary Dome sa Rizal Park sang Coronadal City. Ginpatag man ni Felipe nga hindi basta-basta ang pagsulod sa bonsai industry. Bukod kinahanglan sunod pa ini sa nga malawig nga pasensya kag tinuig naman agud makahimo sang manami kag creative nga mga bonsai tree. Ini si Brigada Jed Sebanescape in the heart of changing lives. Brigada News. Alhog sa prisuhan sa Santa Cruz Municipal Police Station sa Davao del Sur ang usa ka lalaking nagabuhat og mga peke nga police clearance. Kini human sa entrapment operation nga gipahigayon sa otoridad. Ani ang report ni Dono Tolentino i Brigada mo. Nabalog sulod sa prisuhan sa Santa Cruz Municipal Police Station ang usa ka lalaking taga-buhat og mga peking dokumento sama sa police clearance o uban pang mga dokumento didto sa Purok Bougainvillea, Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. Kini human nga usa ka confidential informant ang nagreport sa kapulisan nga adunay susamang binuhatan sa maong lugar. Didto nagpaygayon ang mga otoridad og entrapment operation nila bayng adlaw og nahimong nadakpan ang usa ka Ricardo Recorta Cambalon Jr., 43 anyos nga residente sa maong lugar. Kini human nga napamatudan sa kapulisan nga nagapaygayon og falsification of document ang naiskutang lalaki kun nasa usa ka pulis ang napakaron ingnog kliyente nga mokuha matud pa og police clearance gamit ang salapi nga 150 nga mark money. Didto sa diyang gidawat sa naiskutang lalaki ang bayad sa maong gipabuhat nga peking police clearance. Gilayong gidakop kini sa mga arresting officer og didto na kumpiska ang mga ebidensya nga peking police clearance, usa ka monitor, usa ka CPU, duha ka printer, usa ka roll laminating film, usa ka keyboard, usa ka unit sa ABR, stampad, mousepad, scanner, CPU cord, gunting, stapler, ballpen ug usa ka rim sa bond paper ug ang nasampit nga entrapment mark money. Sa karon nagatubang og kasong falsification of public documents ang naisgutang lalaki tungod sa binuhatan nga pagpamiki og mga dokumento. Kini si Brigada Dino Tolentino in the heart of changing lives, Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og tabang. Mamahimo mong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 000037840172. Ug alang sa in-kind donations ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mga kabrigada, 80 days to go na lang. Pasko na. Mao ka na ang naglangkob mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Del Bartolaba in the heart of changing lives. O kini ang Brigada Mindanao.